And grabe, Pete, so we Are are back! back! After so many months, we are back here. Merry Christmas! Happy New Year! Happy Valentine's Day! Happy Chinese New Year! Ang dami naman na nagdaan. Ang dami nagdaan, ang dami na-miss namin kayo and we missed being here with you, Youthizens. Yeah, Youthizens, kamusta kayo Grabe, dyan? ang daming nagdaan. At speaking of nagdaan, Oh. 2024, Pete. 2024, ang bilis. Yes, Oo. sobrang bilis. At wala na tayong hihintayin pa. Gusto na kitang kamustahin. Ngayon ba? Sige, bukas na lang. Pwede mo ka Ah. Okay naman ako, and yung 2024 ko is a blast. And yung 2025, inaasahan ko na mas pasabog pa. Pasabog pa. Yeah. So, parang sinasabi mo na pasabog ang 2024 at mas pasabog pa sa 2025. Abangan. Abangan. Sa akin naman, ang 2024 ko ay grabing test ni Lord. Opo. But this Patience. 2025, patience. But this 2025, wala, tiwala. Tiwala pa rin. Tiwala, 2025. Pasabog din. Mm. Oo, pasabog din. So, Abangan din. Abangan. Ayaw magpatalo. So, ano bang meron? Nako, and we are here dahil sa tagal naming nawala. Ang tagal ng mga events na na-miss. Uh-uh. No? Dahil dyan, meron kaming special guest at alam nyo na, may clue na rin kayo. Yan sino ang guest namin. Sige, ako muna mauna. Mag-blind sige. item ako. Ay, blind item. O, Okay, huhulaan go. mo. Okay, Okay. go. Blind item number 1. Uy. Siya ay isang loving mother. Loving mother. Yes! Sino to? Si Tita Lori ba to? Pwede. Pwede. Pero kasi may second clue pa tayo eh. Sige. Siya ay isang fashionista. Si Kaylin ba yan? Malapit. Malapit. Atong nag-train, talagang fashionista din eh. Kaya naging ganyan si Kaylin. Okay. Yes, okay, dahil sa kanya. Fashionista. But most of all, she is a fighter. Ay, kilala ko na. Sige nga, sino? Si Tita Eva ba yan? Tumpa. Okay. Ako rin. Sige. Ako rin. Pinapawisin ako sa blind item. May pa-blind item din ako. Father of 4. Father, is it my father? No. Is that my father? No. Then who? Wait lang, More. meron Give pa, meron me pa. more clue. Nagsiserve na siya sa feast for ant years. Ano yung ant years na yan? Ang daming years na. Ang daming years Oo. na. Wala pa tayo. Oo. Nagsiserve na talaga sila. Yeah. Correct. Meron pa. Sige. Baka hindi one mo pa more. nahulaan Sige, eh. please. Joker to. Maraming joke. Maraming joke. Oo. Parang feeling ko isa pang clue. Give me more. Gwapo to. Kilala mo na. Ay, alam ko na. Sino yan? Guwapo eh. Tito Tak. Yan. Grabe naman talaga. At dahil dyan, Oo. sila ang ating special guest. Kasi, ang story nila, Mataas I naman ang believe, energy natin. inspiring eh. Aha. Kasi, marami silang share sa atin ngayon. Hmm. And malay mo, You can relate. Hello, Youthizens. Welcome home. Here, we offer a safe space for everyone. We can talk about anything under the sun. At sa usapang ito, bidang Diyos at ang kabataan. Kaya sa mga youth and young at heart dyan, Welcome to How Are You? The podcast. Ayan, thank you Mami Evan, Tita Tax, Thank you, Tita for Tax. gracing our interview. Grabe yung pasabog namin. Kasi ang tagal din po naming nawala after How many months? 5 months? 4 months? Something Ganyan. like that. And without no further ado, dahil alam po namin na very precious ang inyong time. Time. Sa kaalaman po ng lahat. Si Mami Eva po, siya po talaga yung nagpalaki sa amin. Nagpalaki talaga from dance we started sa dance ministry. Si Mami Eva yung naging guide namin, mentor namin in everything. Siya yung naging nanay-nanayan talaga namin. Hindi lang sa dance ministry, buong worship ministry. So grabe yung guidance. That is how she is to us. Ako naman, si Tito Tax, unang punta ko pa lang sa feast, 2017-18, siya na yung nasa harap. Hanggang ngayon siya yung nasa Siya pa harap. rin, oo. At yung kapatid ko,
nasa Music Man na. Kasama ko si Tito Tang. Diba? And isa siguro sa memorable lagi kasi naalala ko may fair noon. Naglaro kami ng chess. Natalo ko ni Tito Tax. Magaling. Kaya lagi kami nagkikita, sinasabi sa akin ni Tito Tax, Gaganti King daw F4. Lagi kami naglalaro. Pwede mag-add lang ako. Ano? Dahil kanina, di ba, may fashionista tayo. Kung may nakikita po kayong mga damit kong magaganda, sponsored po yan. Tita Eva. Very generous. Ang pamilyang trabaho. Sa Grabe. totoo. And ngayon naman, Tita and Tito, can you introduce yourselves to our youthizens? Your ministry, years of service, Anything. anything po. Submissive ka, di ba? Sige. Tax. As in BIR. Hindi kayo maniwala. Tingnan ko yung, yung years of service. Nagsimula pala kami nung sister wife ko, 1986. Ano pa kami noon? Boyfriend, girlfriend pa. Actually, yung wife ko ang nagdala sa akin sa community. So, kinumpute ko yung number of years na nag-serve ako sa music ministry. 39 years na pala. Wow! Mas matanda pa talaga. True. Wala pa kayo. Wala pa. Wala pa kayo. Hindi pa kami pinaplano. 39 years. So, simula pa sa San Miguel Corporation yung cell group pa. Nagigitara na ako. Tapos, yung sa feast na, nag-serve kami sa sa Teatro Aguinaldo. Tapos nalipat sa Valle Verde hanggang si Brother Bo na i-scatter na sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo, no? Na-assign kami sa Rizal. So, kayo siguro noon, wala pa, hindi Elementary. pa. Elementary or something siguro. Hanggang natatag namin yung music ministry sa buong Rizal District. Hindi lang sa Taytay, sa Cardona, Pinangonan, Marikina, Forex, tapos Antipolo. So hindi lang isang upuan yan, no? Kasi matagal, siguro umabot kami halos isang taon para lang yun yung namin. Yun yung assignment natin. In-assign tayo ni Brother Pio. Yeah. Akala namin hindi namin matupad, pero ang Panginoon, gawain niya. So, tutulungan ka basta doon yung focus mo. Yes. Amen. So, Amen. That's true. Ako? Ako naman, ang sa akin is yung privilege na binigay ng Panginoon sa service namin. Kasi, in a way, ang ganda nung mga benefits na binigay ni Lord. Unang-una, nakarating kami kung saan-saang places, nakakilala kami ng iba't ibang tao, mga kapatid natin sa LOJ, ganyan. So, ang maganda doon is, ang dami mong naging kaibigan. And at the same time, na-share namin yung life namin sa kanila, at saka, at the same time, nabibigyan namin sila ng inspiration. Yeah. So, yun siguro yung isang namin sa Panginoon, pasasalamat. Dahil, ginawa niya kami instruments eh. And then, kahit saan kami makarating, talagang, kami yung living testimony as a husband and wife sa mga anak namin. So, yung faith na binibigay sa amin ng Panginoon, ang ganda. Kasi, yun ang lagi kong sinasabi sa ibang tao. Kung wala kami sa community, baka kung saan na kami pinulot. Diba? Given ng may mga 3 kang anak na ganyan, na special, tapos hindi kami kakapit sa Panginoon, yung aming faith, baka kung nasaan na kami ngayon.
Mommy, you mentioned, feeling ko may tatanong si Peter. Oh, you mentioned news about po sa children. How was it raising 4 children? And noting that 3 children with needs. Oh, yeah. Mhm. Gera. Mahabang ikwento eh, pero yung... We all have that. Yeah, okay ba sa inyo? Kahit mga 3-5 oras. Okay lang. Okay lang. Hindi. Meron kaming first baby na dinala ko, kinunsib ko for 5 months. And then, namatay siya sa loob ng womb. So, nagstay pa siya sa akin for 1 month. And then, sabi kasi ng doctor is ilalabas siya ng natural. Hindi siya dapat ng by yung forceps ganyan kasi baka daw ano tawag doon, Poison. malasug-lasug yung bata. I mean, yung paghila, kahit patay na siya sa loob, baka mamaya may matanggal na parts. Ayaw nila. Ang gusto ng doctor is lumabas siya ng natural. Lumabas naman siya ng natural after a month, ganyan. And then, sabi ko sa kanya, kasi ako gusto ko talagang magkaanak na sabi ko sa kanya, hindi, kailangan na natin uli magka-baby. Kasi sabi nila, after a year, bago kayo mag-conceive uli, ganyan. Pero, sabi ko, hindi. Sabi ko kasi, gusto ko nang magkaroon ng baby. Dahil nga, pinipray ko lagi na, nung dalaga pa ako, gusto ko, meron akong 4 na anak. 2 boys, 2 girls. Which is, binigay naman ni Lord. At sinabi ko na magaganda at gwapo. Binigay din naman ni Lord. Di ba? Ang hindi lang nasabi niya sa akin is, bibigyan kita ng 3 special. So, nung binigay sila sa amin, nung nalaman namin na ganyan sila, hindi ko naman tinanong si Lord kung bakit ganyan ang binigay niya sa amin. Ang pinray ko noon is, paano namin sila aalagaan. Iyon yung namin. Mommy, can you enumerate ang inyong mga naggaganda at nagbabapuhang mga anak? Panganay. Yeah. Panganay namin is Yung dalawa. si Nikki and Trixie, twins, 2 girls. Ano na sila ngayon? 35. 35. Matanda na. Siguro kung normal sila, baka may mga apo na rin kami. Pero, yun yung binigay ni Lord na sila yung mga angels na naandito sa lupa. And then, ang sumunod is si Jolo, which is 34 na nag-work na siya ngayon sa San Miguel, Pure Foods. It's like, And then si Popoy, hi, pabahay ka, hi. say hi, say hi. Hi. Si Popoy, 32. 32. Na special din. Nung nalaman ko noon si Nikki and Trixie na special sila, iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak, pero hindi ko naman tinanong ang Panginoon bakit ganyan na in spite sa ilang years kami nagsiserve sa Panginoon, pero ganyan pa rin yung binigay. And then, nung time na si Popoy na yung lumabas, nung si Popoy nag 2 years old. Fantastic Man, yes. Na ipis, yes. Nakita ko na kay Popoy yung mga signs na meron kagaya sa kambal. Hindi na ako nagano. Sabi ko, pareho din sila nung kambal. Yun. So, at first, nung maliliit pa sila, caring-carry Caring-carry ang pag-aalaga. Pero nung lumalaki, at siguro nga dahil nakakaisip na sila, yun, ang kulit. Grabe. Kaya nga naging ganito yung buhok ko Yeah, thank you Lord. Kasi
nung lumalabas na yung unti-unti yung puting buhok ko, pinag-pray ko, Lord, gandahan mo ang paglabas ng mga puting buhok ko. And indeed. Indeed, no? Yeah. Kaya, tingnan mo siya. parang dirty pa rin. Parang dirty pa rin. 30 years ago, Mami, curious ako. How old were you nung yung first child? Yung 27 na? So to, Ay, yung first, opo. 26. 26. Ay, 27 ka. 27 tayo kinasal, di ba? Ay, hindi, 26 ako. Apo, mag-aaway po muna po sila. Ikaw naman po dito, how was your experience bilang tatay? Kasi for sure, magkaiba po yung perspective ni mother and ni father. Kasi nung hindi ko pa nalaman yon, so akala namin normal lang sila. Ano. Actually, naisip ko, siguro, kasi nagsiserve ka na sa Panginoon. Actually ako, ever since high school, college, talagang dakilang gitarista ako sa misa. So parang, ano na ako yung, ibig sabihin, marami sa probinsya namin, ay sa town namin, lalo na sa mga kamag-anak ko. Palagi akong example sa mga tingnan niyo si Tax, dapat ganyan kayo, ganyan. So parang hindi ka dapat gumawa ng hindi ka nais-nais sa mga kakilala mo. Actually, all throughout sa pag-aaral, sa walang problema yung mother ko. Nakagraduate ako, pumasa ako sa board exam. Ibig sabihin, siguro mabait ako na mabait. So, ang nasa isip ko yung nag-asawa na Inuubo. Siguro naman, Lord. Sa isip-isip ko lang. Siguro naman, Lord, bigyan mo kami ng yung magandang, kasi nag-serve kami sa music ministry. Siguro, ang tingin ko sa ko na smooth sailing yung family, bibigyan kami ng ways na pagpaaral sa kanila, pero hindi, iba yung mag-isip ng Panginoon. Parang hindi yan ang daan nyo. Sige, bibigyan ko kayo ng ganito. Pero ang higin ko lang sa inyo ay yung trust nyo sa akin. Na may purpose ako bakit binigyan ko kayo ng ganyan. Hindi ko i-reveal sa inyo kung madidiscover nyo na lang yan habang naglalakbay kayo sa buhay nyo. So, ang hirap noong lalo nang nalaman na namin na sila. Kasi kailangan niyang mag-resign sa work, retire. So, ako na lang isa. Dati yung kasing namin, yung sweldo namin dalawa, kung i-compute mo, eksakto lang sa yung nawala na siya, sabi ko, paano kaya ito? So, yung sinabi namin sa community, yung dito sa Kainta, Homes for Christ pa. Tapos, walang tawag dito. Ibig sabihin, ang 500 pesos noon sa amin, parang capex na sa amin, capital expenditure na. Hindi kami nakakabili ng Mga damit na kung hindi December kasi may bonus may 13th month. Actually yung kami talagang kami sa budget noon, gipit talaga. very Tapos, tight. ang bait rin ang ganda kasi pag may community ka, di ba? Minsan may nagbibigay ng pera sa amin. Wow. Ako binibigyan ako ng pang-office ng mga polo, pantalon. So, sabi ko. Tapos napansin ko ang Panginoon talaga hindi kung bibigyan ka niya ng ng mission, parang hindi kanya pababayaan kahit hirap na, kahit bibigyan kanya kahit anong trials along the way, sasagipin kanya ng kasi doon sa office hindi ko na malaya na
ba't kaya ang bilis ng promotion ko. Ang bilis ng promotion. In a span of 2 years, yung sweldo niya na nawala niya, halos aabot na doon sa So kung i-add mo, tapos may time pa noon na yung department namin na naging na-decentralized. Sa beer ako dati eh. Tapos lahat ng mga IT personnel, kinuha lahat, ginawang isang malaking division noon. Parang SMITS ang pangalan yan eh, San Miguel Information Technology System. Tapos, dinagdagan pa kami ng sweldo, parang ganon. So yun, hanggang yung na-absorb kami sa isang division, binigyan kami ng parang, naka 20 years in service na ako noon. So, nabigyan ako ng parang separation fee dito. Tapos, may i-rehire ka pa ng malaking, So, yun, ito yung pinundar natin dito sa bahay, no? So, parang, sabi ko, grabe ang Panginoon, no? Yung loyalty or something para sa amin dalawa. Andoon palagi, no? Hindi ka pa babayaan eh. Basta, ang ginagawa lang namin, isi-share namin sila sa yung buhay namin, isi-share namin kasi dami nating nag-guest kami sa TV, nag-guest kami sa may isang Mel and Joey. Mel and Joey. Oh, hindi ko alam yun. Tapos lahat ng mga Sa nakakakita, people. lahat ng mga nakakakita, parang na-inspire sila. May mga ibang time pa nga na ibang yung mga kasamahan namin sa community. So, tatawag sa akin, sa tax, ang laki ng problema ko, pero naisip ko kayo. Wala lang pala, katiting lang pala yung problema ko sa inyo. Parang, hindi pala problema. Parang ganun sila. Magkano sa amin. Kasi po set an inspiration talaga sa maraming tao. Hindi po namin alam na nag-guest na po kayo sa sa Mel Melanjo. and Kasi Joey, ka-level po namin sila. Diba? In fairness. Tapos may time pa noon na yung ang Panginoon talaga, kahit sa di ba, dati may program sa TV na Who Wants to be a Millionaire? Ang Who Wants to be a Millionaire, si Christopher De Leon pa noon, di ba? Tapos may mga i-question sa'yo sa TV, tapos sasagutin mo, tapos i-text mo sa kanila. Ang grand prize, parang hindi naman 1 million talaga. 50,000, basta sa TV. Tapos kami, sige, text na lang tayo. Tapos may isa kaming, yung lumang cellphone ni Jolo, na inubos na namin yung load. So text, yung sagot. Alam namin yung answer mismo sa Tapos wala, pinalimutan namin. Siguro after Hindi, 3 days. the following day. The following day, may tumawag sa kanya. Maria Eva, nanalo ka sa Who Wants to be a Millionaire. Hindi, akala namin, scam lang. Akala namin scam lang. Tapos, mamayang gabi, 7 o'clock sa channel 13. Oh. Bago Who Wants to be a Millionaire si Christopher De Leon, ipapakita yung pangalan mo. Pakikita yung mga winners. Sige na, tingnan natin yung Talaga, nakita namin yung pangalan niya. 50,000. Wow. Grabe provider. Malaki na Yes. yun nung araw na yun. Oh, malaki na yan. Actually, yung pera na yon, sabi ko, parang wala naman tayong paggagamitan. Di ba? Yung gano'n, kasi unexpected. Actually, yung time na yon, meron isang nangailangan ng pera. Yung anak niya is nasa hospital. Kailangan niya ng 15,000. Binigyan namin. Binigyan namin, di ba ga? Kasi, huwag mo naman. Siguro matandaan yun. Basta. Basta. Hindi, basta yun. Kasi, nagkasakit yung anak niya na hospitalized. Kailangan niya na yung amount na yun. Binigay namin. Hindi na kami nag-expect ng ng return, ng bayad, ganyan. Kasi alam naman namin from unexpected blessing. So, i-share. Wow. Yun, binigay namin yung noon. Tsaka kasi, alam mo, sa akin kung bakit ako nagiging hindi naman bakit ako nagiging generous sa ibang tao. Kasi si Lord is very generous to us. So, sa akin lang din, gusto ko i-share sa iba
kung ano yung binibigay niya sa akin. Kasi ang daming nagbibigay sa akin. Yung iba naman is hindi ko naman siya talaga kailangan, hindi ko naman siya magagamit. So, i-share ko sa iba. Hindi rin nasayang, di ba? Yes. And I'm sure natutuwa si Lord ng gano'n. Yeah. Kumbaga Wow. naging ano sila Pits, channels Of blessings. Alam mo yun. Kumbaga na-experience nila yung generosity ni God. And then they Yes. share it to other And people. example, ngayon, si Tito nagbibigay din ng mga damit kay Isaac. Hanggang ngayon, si Mami Eva nagbibigay ng damit sa akin. Oo. Isipin niyo sa akin. Tapos si Kay din, si Kaylin. Baka kay Jess din. O baka yung Jess na sunod. Parang meron na. Sabi ko na yun. Sabi ko na meron din eh. Hindi, Oo nga, kami susunod. mismo, kami yung first hand naka-experience nung generosity ni Tito Tax tsaka ni Tita Eva, kahit sa oras. Mami, kanina, nabanggit mo yung yung trials. Siyempre, nabanggit niyo po yung hindi naging madali. Siyempre, maging magulang. Recently, nagkaroon din po ng trial si Mami. Yun po, na-operahan po kayo. Mami. Would you like to share that experience? Sure. Bigla ganun eh. Actually, from ano ba? So, since nung na-start last year, February 2, na emergency ako because 5 in the morning na supposedly punta lang ako sa comfort room, pero hindi ako makatayo. Hindi ako makakilos. Parang all of a sudden, nakadiretso lang ako yung sa bed na super sakit. Imagine from 5 a.m. until 6 p.m., hindi ako kumain, hindi ako makainom ng water. Yes. Naka-straight lang akong ganyan sa bed. And then nag-decide na sila na i-ambulance na ako dalhin sa hospital kasi hindi ako kumakain, hindi ako makainom ng water. So, yun, nung sa akin doon, in-MRI ako, ang nakakatawa pa, 2 klase nung MRI yung ginawa sa akin, hindi nila doon nakita kung ano yung cause, Puro normal na. kung ano yung naging cause ng sakit ko. So, ang nangyari, after 1 week, after 1 week, pina-request uli ako ng MRI para dito naman. Kasi ang kinuha nun is yung sa spine, saka sa lower back. So, imagine, yung third na salang ko sa MRI, is doon palang nakita yung cause nung pain. Though, nung nasa ER ako, by the way, nung nasa ER ako, 4 na klase ng pain reliever yung sinaksak sa akin. Wow. Pero hindi naalis yung pain. Hindi naalis. Kasi kung saan ako tinutusukan kasi mahirap ako tusukan ng yung IV. Pumuputok agad yung ugat. So, nung tinutusok sa akin yung mga para hanapin, pumuputok-putok na sila dito. Hindi ko na nararamdaman yung pain. Hindi ko nararamdaman yung pain nung needle. So, yun. And then, nung in-MRI ako, finally, yung dito sa cervical spine, kasi cervical spine yung tawag dito sa neck, doon nakita, nag-collapse na pala yung mga spine ko. Dapat kasi nakaganyan yung natin sa neck. Gumanya na sila. So, nung pag-collapse na ganon, yung mga nerve ko naipit na. Yun yung naging cause ng pain. And 4 na doctors ang pinagtanungan namin, kailangan na ng operation agad. Kasi kung hindi, mamamatay yung nerve. Tapos baka pwedeng ma-paralyze yung half body ko. Actually, until now naman, ito ko is manhid pa. Manhid pa siya. Itong left arms. And sometimes, masakit pa rin siya. Yan. So, ang nakakatuwa doon is, kasi, syempre, nung consultation namin sa ortho doctor, tinanong namin syempre una,
magkanong aabutin pag inoperahan sa private yun, sinagot niya kami 500,000 is yung lang implant. Yung Wala pa yung implant, hospital. wala pa yung hospital, doctors, and medicines. Yeah, wala pa yon. So, nag-decide kami na ano ng ibang Second doktor, maghanap ng ibang doktor. And yun yung isang blessing doon ng Panginoon talaga. Yung talagang in a mysterious ways, nag-ano talaga ang Panginoon. Imagine, Yung office mate ko, yung anak niya, graduate sa UP ng ano rin. Neuro. Neuro. Tapos, matalino eh. Parang cum laude yata sa UP. So, sinabi namin yung case. Sinabi ko yung case doon sa ano. Actually, lahat naman, pinadalahan ko ng text niya. Tapos, sabi niya, tanungin ko yung anak ko kung ano ba yan. Tapos, sabi niya, may kakilala siya na doktor, na mas junior sa kanya, na nag-work sa Philippine Orthopedic Center, na parang, mataas na yung Ano siya, consultant. consultant na doon. Consultant Opera, siya doon. tapos, magkatapos na natanong, binalikan kami, may kasi yung nanliligaw sa kanya, yung babae yung doktor nasa sa Cebu. Close friend rin nung POC. So yung POC doctor, ng ortho POC doctor. oh. So yun yung tinawagan siya kaagad ng Hindi, ang nakakatuwa doon kasi, hindi, ito yun yung office mate niya, yung anak is, ang boyfriend is nasa Cebu, which is before, nag-work siya sa Philippine Orthopedic Center. Pero ang ginawa niya is, ni-refer niya ako, yung sa isang ka-fellow niya doon sa POC, yes. Na siya is nag-specialize talaga sa nerve, sa neuro. sa neck, yung sa cervical spine. Nag-aral siya talaga sa Japan, nag-specialize siya sa Japan. Tapos, ang nakakatuwa doon, imagine mo, sila yung doktor sila pa yung tumawag sa amin. Tinawagan ako nung isang doktor, yung unang doktor, na, tita, bago kita i-refer do sa POC doctor, ano muna kita, interview. Kumbaga, ano ba tawag doon? Preliminary. Analyze ba? Hindi, yung, basta ako, kumbaga, check up niya muna ako. Naka-video kami, Lakad. Oo, pinatayo niya ako, pinalakad niya ako. Kasi sabi ko, meron pa kasi akong ibang sakit. Bukod dito, sabi ko, kasi meron akong yung polymyositis. Polymyositis is weakening of the muscles. Yan. So, kaya niya ako gustong interview. Yun. After nun, yung ginawa niya mga assessment sa akin, finorward niya dun sa POC doctor na yon, na yung consultant doon. Kumaga senior na siya doon. Tapos, ang nakakatuwa din doon, yung mismong doctor na yon sa POC, siya pa yung tumawag din sa akin. Para niya ako, di ba napaka-super blessing na, doktor, tawagan ka, yung gano'n. Para isipin mo na super busy sila. Dahil sila, government hospital sila. So, super daming pasyente nila. Pipila ka dapat. Yeah. So, nung time na yon, pinapunta niya ako doon. Bago ka makapunta doon, kailangan mong pumila, madaling araw pa lang yung iba, nakapila na. Pero ako, sabi niya, punta ka doon by 9:30, andun ako. Sabihin mo lang sa guard yung pangalan ko. Sinabi ko, meron kang sabi ko, eto, yung sa message. Minessage niya ako, sabi niya, pakita mo rin niya sa guard. Pinapasok ako. Pagdating ko doon sa clinic ng doktor, Ikaw ka agad na. hiyang-hiya ako. Alam mo kung bakit? Ang haba ng pila. Grabe yung pasyente, ang haba. Yes, at saka
may mga matatanda pa talagang nakapila. The wheelchair. Yeah, yung iba nga, talagang may mga cast yung paa, ang kamay, pero sila nakapila doon. Pero ako, nung pumasok ako doon sa room, pasok na agad ako, chinek ako, tapos dala-dala ko lang yung mga hinihingi niya sa akin na yung sa MRI. MRI. Nakakatuwa, kasi isang oras niya kung, yung kausap, in-explain niya mabuti sa akin kung ano yung naging, sakit, ganon, yung case ko, na kailangan niya siya talagang operahan. So, nung time na yun, syempre, nagkaano kami, kasi kung inisip namin yung 500,000 sa kami kukuha. And kung meron ka mang savings, hindi sapat. So, yun yung isang blessing pa rin ng Panginoon, kasi, kumbaga, ayan na yung mga doktor andyan na kumbaga may assurance na ako doon sa hospital. Ang problema namin ngayon is yung pambili ng implant. Pero nung time na yun, tinanong namin, magkano yung implant? Half of the price nung sa private. Diba? Tapos, yun na, ang nakakatuwa din doon kasi is sa community, ang daming nag-abot ng financial help, which is napakalaking tulong sa amin kasi yung mga requirements ko bago ko operahan, yung ang daming hiningin kasi yung mga blood chem, gano'n. Akala ko basta-basta lang. Umabot ako ng 40,000. Doon lang sa mga test bago ko operahan. Yes. Umabot ng 40,000. Tapos, nung na yun, sige, okay na, nagawa na namin. Nag-decide na kami na ibenta na yung isang sasakyan. Para pambili doon sa implant niya. Si Red. Yeah, yung red na car. So, eto na siya, dito na siya. Hi, Red. Di ba? Si Red siya, Valentine Red. Love, ganyan. So, Si Jolo. iyon. Alam mo, pinost sa Facebook yun ni Jolo. Within 4 hours. Nabili. Nakita namin. Di ba? Pinost niya, within 4 hours, meron ng buyer. And then the following day, nagbayaran na sila. Di ba? Ganun kasi kumilos ang Panginoon. Ganun niya tayo kamahal. Magtitiwala lang tayo sa Kanya. Ibibigay lang natin sa Kanya yung trust, yung pagmamahal natin sa Kanya, yung pag-asa. Kasi siya ang gagawa lahat. Nagiging smooth ang lahat pag meron tayong trust and love talaga sa Panginoon. Tapos, ang isang napakaganda pa ron, doon, no? hindi kasi, ang dami kong ini-interview doon sa ospital. Kasi syempre, di ba, government hospital siya. Hindi ko sa minamaliit dahil government hospital. Ang inaalala ko, ako, kasi pasyente ako, nakahiga ako sa kama yung magbabantay sa akin, paano siya? Diba? Though sabi naman ng doktor, mga 3 days ka lang doon. Ganon. Hindi sabi ko, okay. Di tinanong ko, nagtawag ako sa ospital, doon mismo. Ano ang pwede naming dalhin? Pwede ba kami magdala ng folding bed? Extra chair? Electric fan? Kasi ang alam ko nga, siya, yung tabi-tabi kayo na beds doon. Hindi. Lahat yun hindi pwedeng dalhin. Kung ano lang yung upuan na naandun sa hospital, doon matutulog yung bantay mo. Si Imagine. Si Jolo yon kasi siya ang mag-aalaga dito sa 3. Sila yung dito. Pero, nung day na yon na nandun na ako Ito yung surprise ng Panginoon. sa hospital. Hindi, una pa, meron pa akong mga meron akong anxiety, may doubts ako Pero, nagpakita sa akin si Lord. Nasa isang bridge ako na merong water, yung stream. Tapos, sabi ko, ang gaganda naman ng mga bato. Pagtingin ko ganon, ando si Lord, nakaluhod. Nagpe-pray, nakaganon siya. Tapos, yun lang yon yung message na yun Tapos yung tinignan ko,
ang biglang nag-struck sa mind ko is yung word na stream. So, nung sinerge ko siya doon sa Bible, sorry, hindi ko kabisado yung sa verse, pero ang inano niya doon is, magtiwala ka sa akin. Ikaw ba pababayaan ko? Yun ang sinabi niya. So, nung inano niya yon, after 2 days, yun na yung mako-confine na ako sa hospital. So, ang dami kong dala. Para akong turista. Bro, ni-reject. Hindi naman ni-reject kasi ang dala ko is yung paper plates, paper cups, kasi ayaw kong mamomroblema si Jolo na yung maghuhugas pa siya, yung pagkakain niya, ganyan. Pero alam mo, nung nakasalubong ko yung doktor, sabi niya, tawag pa sa akin ng doktor, "Oh, Ma'am Eva, ready ka na ba?" Sabi ko, "Yes, Doc." Sabi ko, kasi binigyan na ako ng assurance ni Lord eh. So sabi niya, "Huwag kang mag-alala, nalakad ko yung room mo. Alam mo, VIP room ako." Ilang VIP doon? Dalawa lang, no? Yung VIP room na yun is 2 lang kami doon sa kwarto. Imagine. Si Jolo man. Yun ang isang talagang hindi ko maano. Alam mo, pagkasabi niya sa akin ng ganun, umiyak talaga ako. Umiyak talaga ako doon. Imagine mo, kasi sabi ko, Lord, ayoko mahihirapan yung magbabantay sa akin eh. Kasi kawawa. Yung ganon. Pero ang binigay ni Lord, pagpasok namin, newly renovated yung room. May sarili kaming aircon, may cabinet, may sariling table and chairs, may sariling CR. Parang namasyal lang kayo, Mama. Yes! Para kaming nasa hotel. Grabe talaga. Grabe yung ng Panginoon. Hindi mo siya talaga mahihigitan. Kung ano man yung iniisip mo, hindi mo masasaklawan talaga ang ng Panginoon sa'yo. Pag siya ang kumilos talaga. Grabe. Grabe yun. So, nung time na yon, ito na. Nung andun na ako sa loob ng room, kampante na ako. Ready na ako talaga eh. Sinabi na nga nung doktor, tapos dumating na yung doktor, ina-explain na sa akin yung mga gagawin. Okay. Ganyan naman ako, okay. Kasi mga 3 oras lang naman. Sabi ko, mabilis lang. Kala ko, ganun lang kadali. But umabot ng 7 hours yung operation. At nilagyan ako ng, maraming nawalan dugo. So, kailangan ko mag-transfuse ng blood, na 2 bags, ganyan. So, si Jolo, inip na siya kasi 7 hours na, wala pa eh. Hindi pa tapos yung ko. Tapos, ang dapat nun is, that day din sana, makakabalik na ako sa, sa regular room. Pero, umabot pa ako ng 1 day sa, sa recovery room. Kasi nga, yung dugo, grabe. Nung time na yun, hindi talaga ako nakakain. Kasi siguro dahil sa pain, tapos effect man ng gamot, gano'n. Yun. Pero after 2 days, ako naka-active sa regular room. Ayun. So, doon naman, na ako dahil ando na ako, kasama ko na si Jolo. Parang mamagati. Though, yung mga katabi ko sa recovery room, sisilag lang. Kasi sayaw nila kung doon silang kwentuhan. Parang ba't wala yung kalasyon dapat. Naririnig ko sila talaga, nagkukwentuhan sa to. Nakakatuwa, ang saya. Ang saya nila. Pero ako, ganyan. Pero, mayroong isang katabi ha. Sabi niya, nurse! Kailangan ni mami ng tulong. Yung ganon, diba? Meron kung tutulong pa rin. Yun, kaya, kailangan ko sa kanon. Pero alam nyo, hindi ako umabot ng 3 days. 16 days ako sa hospital. Wala siyang binayaran lahat. Ang binayaran lang niya yung implant lang. Yes. Praise God! Yeah, for 16 days ko doon, ina-assure talaga ng doktor na wala kami babayaran kahit ano. Medicines, doctors,
Binili pa siya ng doktor ng ano yung binili ng doktor? Neck brace. Neck brace. Neck brace. At saka Ay, hindi pinabayaan mo. At saka ano kasi, isa pa doon is, imagine, nagkaroon agad ako ng bed sore. In 2 days, in 3 days, nagka-bed sore agad ako. Yung doktor, ang bumibili sa akin ng patch, yung nilalagay para doon sa bed sore. Ang mahal ng isa nun, sila ang bumibili. Wow, yes, di ba? Mahal kayo ng Totoo payment. lang. Yun lang. Ang isang ano doon is, huwag tayo mawawala ng tiwala sa Panginoon. Kung ano man ang dumating na problema, pray. Pray, at tinitiwala kay Lord. Amen. Nag-lose ako ng 32 pounds. Speaking of 32 pounds, may nabigay ko ng pants si Mommy na dapat sa kanya. But since nag-lose na ako, sa inyo na lang. Pero, 32,000 increase sa 16 days. Kami lang tatlo. Ay, silang tatlo sa ako. Apat. Buti may ano, yung kinakaya naman nila, tatawag lang ng Jollibee, Wednesdays, Kentucky, tapos, Wow! tapos, nangyari, may ilang porn na lulutuan ko. Tapos pati paglalaba, natutunan ko maglaba. Sa bagay, washing machine naman. Pero, yun, kami medyo constant communication kami na. What is your prayer back then? While you are eating for Donnie every Diba? Actually, ang prayer ko, ano, Ayaw pa niya mag-luto. sinabi ko lang, Lord, nililid mo kami dito sa wilderness na to. So, hindi ko na alam paano kami lalabas dito. Pero ikaw, Lord, alam mo kung paano mo kami i-guide Yes. pabalik ulit. Paalis dito sa wilderness na to. So, yun ang dasal ko, Lord. Binigyan mo kami ng mga ganitong anak, binigyan mo kami ng ganitong trials. So, meron kang way na yung faith namin ay palaging hindi madidiminish yung faith namin sa iyo, Lord, na palagi mo kaming hilahin kung saan yung basta wag lang kaming mawala ng ng pag-asa or faith sa kanya. So yun lang ang dasal ko. Hindi naman ko sinabing, Lord, pagalingin mo na sila. Basta ang sinabi ko lang na may purpose ka sa amin, Lord. So hindi ko alam kung ano mangyari sa wife ko, basta kapit lang kami sa iyo, Lord. Kung anong gustong ipagawa mo sa amin. Yun lang kami. Alam mo, hindi ko na itatanong kung bakit pa sila nagpapatuloy. Kasi narinig naman natin, no? Pero, in one word siguro, both tita and tito, Hello. bakit kayo nagpapatuloy? In one word. In one word, bakit kayo nagpapatuloy? Sa service, sa pagtitiwala sa Diyos. Ako para sa akin, parang kulang ang buhay ko kung walang service sa Panginoon. Kahit siguro matanda, basta may itutulong pa ako sa community or sa Panginoon. Gagawin ko. Basta lang yung madodraw mo yung mga tao na basic kahit hindi nila alam na kung sinong gumawa nito. Basta may mga tao na napupunta closer sa Panginoon. Yun lang para sa akin. Yun lang. Papatuloy. Basta nadadala. Serve to God. Grabe. Ikaw, Mama. Ako, faith. Faith. Yes. Kasi para sa akin, kung wala kang tiwala sa Panginoon, hindi magiging maayos ang lahat. Hindi magiging maayos ang lahat. Kasi in a way, yung faith na yan, ang magdadala sa'yo sa Kanya eh. At saka,
sa faith ko sa Kanya, Dahil sa faith ko sa Kanya, faith namin sa Panginoon, lumalaban pa rin kami para sa mga anak namin. Diba? Kung wala tayong tiwala sa Kanya, kasi alam naman namin, kami na nga nagsasabi na, binigay yan sa amin ng Panginoon. So, may reason kung bakit. Kaya tiwala lang tayo sa Panginoon. Yun ang ano namin lagi. At saka, kasi pagka may faith ka, hindi ka papangit. Totoo yan. Diba? Bawal pumangit. Actually, pag nasa Panginoon ka, lahat ng tao, thank you, lahat ng tao, nakikita nila maganda ka. Totoo lang. Diba? Halata eh. Diba? Totoo yan. Kasi, ano na yan eh, meron akong mga old ang kasama sa community. Yung mga nung pa namin kasama. Nung time na yun, may edad na sila sa amin Pero nakikita ko, ang ganda ng aura nila. Diba? Sabi yun, gusto ko kahit na may edad, pero ang ganda pa rin ng itsura. Kaya yun ang ano ko, pinangahawakan ko is yung pananampalataya ko sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya yun din yung sinishare ko sa kanila sa mga dance me, sa music. Bawal pumangit. Totoo yun. Kasi isa yun alagaan mo rin yung sarili mo. Ako kahit ganito, pipilay-pilay or ano. Maganda pa rin. Fashion. Conflict. Yeah. Yun ang mami sa story ninyo, parang that reminds us, kasi yung 2025 Jubilee theme is about Pilgrims of Hope. So sa story ni mami from yung lost child, yung first child, and from your kids, tapos sa sakit ni last year. Kayo yung pinaka-storya ng pag-asa. Nagbibigay yung pag-asa. Totoo yung nasabi ni Tito kanina na pag may lumalapit sa kanilang may problema, pero hindi! Wala akong problema ko sa ano nangyayari kila dito na nagsiset ng inspiration sa lahat na laban! Alam mo, I realize nun, yun nga, hope ngayong Jubilee 2025 and very present yung hope ngayon sa life ni Tito Tax ni Tita Laimana. And ako, kayo for sure tayo lahat na inspired. And I remember yung verse na for First Corinthians 13, sabi, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Yeah. And those three Yeah. encapsulates yung story. Faith, hope, and love. It's something like parang si Jesus. Ramdam mo, sa bahay na to, kahit sa buhay nila, na nag-journey si Jesus for them, no? Yeah. Yes. So, naisip ko, pag yung faith, di ba yung faith ay kailangang maniwala ka sa hindi mo nakita, di ba? Faith. Ang hope naman, kahit wala ka pa doon, parang nilagay mo na yung sarili mo na nandoon ka na. Yung hope. So yun yung faith at saka, para sa akin lang, yung faith at saka hope, kailangan mo habang nasa earth ka. Diba? Kailangan mo. Dahil kung wala yun, wala yung ano mo, hindi mo malaman yung direction ng buhay mo. Hindi katulad kung may faith ka sa Panginoon, may hope ka na mapapunta ka sa langit. Pero yung love, kaya greatest siya. Kasi siya na lang yung maiiwan mo pag nasa langit ka. Love na lang yung doon, di ba? Pagdating mo doon sa Panginoon, yayakap. Wala na yung hope, wala na yung faith kasi nasa harapan na siya. Grabe. Diba? Totoo. Asawa ko yan. Nakikikilig sa noon. Ma'am and Tito, may siguro short message of hope sa ating new citizens. Kasi yung listeners natin, Mami and Tito, pwedeng, halo-halo yung age nila, youth, singles, may mga age yung very young din po na nakikinig. Short message of hope to them. Muna po sino? Si Tito Tax message siya. Ako siguro, yung insight ko,
umabot na ako sa almost 70 years old. Lahat ng tao na pinanganak, meron kang sariling life mission sa buhay. So hindi lang basta pinanganak ka, kakain, tapos mamamatay. Meron kang merong tinanim ang Panginoon sa iyong mission na ma-discover mo yan as you travel in your life going to the Lord. Tapos yun yung napansin ko. Actually, may mission statement na ako sa buhay ko eh. So, Tito, can you share? Ba't ako wala? Atin to. Yeah. Kasi dalawa yung mission statement ko sa buhay. Number 1, to bring my family and myself to heaven. Wow. Tapos number 2, to bring others closer to God through prayers, inspiration, and love. Yun ang mission statement ko sa buhay. Gandang ender. Oo. Mami, yun na. Yun din. Share. Alam mo, nakakakilig. Kinilig ako sila pakita na share tayo. Kinilig. And I think that's a wrap. Yeah, that's a wrap. For our How Are Grabe. You the podcast. Grabe, medyo may iyak, tawa, di ko, roller coaster. yung emotions. But, Alam mo, maganda na shinare nila, tita, yung stories nila, yung how good God is, kung gaano kabuti yung Diyos sa buhay nila, and kung paano nila sinishare yun sa iba. And for sure, sa mga susunod pa na podcast natin, marami pang true-to-life story na journey na matututunan yung mga youthizens. before we wrap up and end this, siguro yung maiiwan namin sa inyo ay tanong na. Para saan Saan ka ka lumalaban? Para saan ka Saan naman yan? lumalaban? Sa studies man yan, sa work, sa family. Para saan ka lumalaban? Sana maging inspirasyon yung storya ng trabaho family, trabaho couple, to our youthizens, and muli, malay mo! Youth can relate. Thank you, Mami. Thank you, Tito. Salamat din! Yay! Ice cream na! Ice cream na! Ice cream na! Pizza na!